Si Bato malapit na mag-alarambo. Hindi ko alam kung kulang sa vitamins nung si Marcos o ang administrasyon to, no? Pero sinasabi nila na armed and dangerous daw itong si Senator Bato. Dahil nga siguro yan, nakita nilang may 100 plus firearms daw. Eh, masyado namang mababaw yung dahilan na yun. No? Siguro wala lang talagang makitang may batong mga issue sa kanya sa korupsyon, sa anomalya. No? Kaya ang pinili na lang yung sa baril para yung mga taong mangmang isipin, ang daming ang baril nito, ano to, criminal to, ganun yung isipin. Pero hindi na ganun kayaingot ang mga Pilipino ngayon eh. Ako mismo, gun owner ako dati, responsible gun owner, no? Nagkaroon tayo ng LTAP at meron din tayong permit to carry. Ibig sabihin, nagdadala din tayo ng baril sa labas. At bago mabigyan ka ng mga ganyan mga lisensya, dumadaan ka muna sa mga masusing mga test. Drug test, neuropsychiatric test. Kaya nga sa Pilipinas, walang mass shooting di tulad dun sa Amerika, yung mga namamaril basta-basta sa publiko. Sa atin, very detailed talaga ang proseso. Kaya sasabihin nilang ganun, dangerous daw, porket maraming baril si Bato. Paano nangyari yun? Eh, collector din siya. Baka hindi nyo alam mga tol. Nangungulekta din talaga as a hobby, no? Itong si Senator Bato ng mga iba't ibang klase ng baril. At pangunahing dahilan, syempre, dati bago pa siya maging PNP chief, marami na siyang mga naka-encounter talaga mga against the government, mga NPA sa kabundukan, mga nalilink sa droga, kinalaban niya yung mga yan. At nung naging PNP chief nga siya, ang dami rin niya mga nasagasaan syempre. Kaya bilang isang nag-retire na general, eh napakalaki ng safety risk niya sa buhay niya. At hindi lang yun, pati yung pamilya niya syempre damay din. Kaya syempre meron siyang mga naka-stack na ganyan, no? Una nga meron siyang safety risk at meron din siyang hilig sa mga baril. Kaya dumami ng ganyan ang kanyang koleksyon. Kaya itong administrasyon to, hindi ko alam kung pinagtatakpan lang ba nila mga issue talaga na dapat harapin nila ngayon at solusyonan, no? Instead of parang piniframe na itong si Bato isang terorista, no? Parang napakasama lang talaga ng isip ng mga ito na yung matinong tao na naglingkod ng ilang dekada, no? Bilang isang police general, ngayon ipi-frame up nyo na parang masamang tao, na parang manggugulo, na parang walang maayos na isip, di ba? May pamilya yan, hindi naman yan magtatagal sa serbisyo kung kurap yan at taong walang kontrol sa sarili yan, di ba? Kaya si Senator Bato, wag niyo nang masyadong pag-aksayan ng panahon, di ba? Nandun lang yun sa kung saan, sa ibang bansa. Kumakain at nag-e-enjoy lang yun, pinanonood kayo, itong administrasyon to, kung paano kayo maglabas ng mga ganyan mga statement na walang kwenta at talagang nakakatawa lang. Comedy nga mga tol, comedy. Pinalalabas nilang gagawa ng ganyan si Bato. Baka mamaya, ang hindi lang maganda dito baka mamaya yung mga statement na yan, pinangungunahan nila, baka mamaya magkaroon, wag naman sana, baka magkaroon ng encounter yan, hindi natin alam in the future. Pagka itong si Bato lumutang, baka mamaya sabihin ng iba na nanlaban. Yan ang wag sanang mangyari. Kasi nga, pinalalabas na na armed and dangerous So pagka walang halimbawa sa encounter na yan, walang mga camera, wala nakakita, baka pwede nilang sabihin na na nanlaban. So wag naman sana. So yan mga tol, sana lang si Senator Bato kung nasan man siya ngayon, no, sana nagba-Bible study pa rin siya. Narinig ko kasi sa statement niya, nung last week ba yun o 2 weeks ago nung nasa Senado pa siya, na yun nga, itong several months na to, nagba-Bible study daw siya. Yun ang ginagawa niya. So dun ko siya pinuri, dun ako nagsimulang humanga sa kanya. Dati hindi naman ako hangang-hanga sa kanya, pero mula nung makita ko yung credentials niya, yung mga pinagmulan niya, yung mga achievements niya sa law enforcement, no? Tsaka yun nga, kasi as a Christian, no, pag ang tao talagang kumapit yan sa Biblia, talagang wala makakaharang dyan. Kahit gibayin ka ng 1, 2, 3, 10 batalyon dyan, kahit mag-isa ka, pagkakampi mo ang Diyos, wala makakagiba sa'yo. Totoo yan. So, Senator Bato, kung mapanood mo man ang mga video ko, mga vlog ko, no, ito, saludo sa'yo. At wag kang kakabahan at wag kang matatakot
Dahil alam namin na ikaw ay isang matinong tao na may pagmamahal sa bayan. At ituloy mo lang ang iyong mga hangarin para sa ating bansa. Nakasuporta kami lahat sa iyo. So yan, lahat ng mga DDS, maraming salamat din sa inyo sa kahit papano yung pagbibigay niyo ng encouragement kay Senator Bato, no? Sa mga pamilya din niya. Yan. Hindi sa mga pamilya, sa pamilya niya na yun nga, magpakatatag lang sila. Okay? At ayan, maraming salamat sa inyo. Hanggang sa muli. Ang pinakasiga sa lahat ng siga. Tigasing Noipi.